Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa balitang ito na may kaugnayan kay Shiba Inu. Kung saan ang sabi po rito ay meron daw pong isang African investor na nag-invest po noon ng $19 dito kay Shiba Inu. Pero nagkaroon po siya ng isang malaking pagkakamali kung saan ay kumita po sana dapat siya ng $108,000. Kaya yan po ang ating aalamin sa video na ito, kung ano nga ba ang kanyang pagkakamali na ito at kung ano yung kanyang mahalagang natutunan sa pag-i-invest. Kaya yan, mahalaga na rin ito na malaman natin para isa po itong mahalagang lesson para sa lahat po ng mga investor, lalong-lalo na yung mga baguhan pa lamang rito. Kaya yan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, Kwame Opoku, an African investor and global business speaker, has disclosed that he prematurely offloaded his $19 Shiba Inu holding in the last bull run to urge prudence with profit taking in this cycle. Kaya ayan po siya, si Kwame Opoku. Siya po ay isang African investor at saka global business speaker. Siya po ay nakabili ng $19 na Shiba Inu noong nakabili po siya nung nag-uumpisa pa lamang itong si Shiba Inu, kaya talagang nakabili po siya sa murang-murang presyo ni Shiba Inu. Pero ang nangyari po ay nagbenta siya ng maaga. Ayan, prematurely offloaded. Yan po ibig sabihin ay talagang napakaaga siyang nag-take profit. Kaya yan po yung kanyang labis na pagsisisi rito. Ito po yung kanyang aktual na tweet dito sa kanyang X account at kwinento po niya rito yung kanyang buong pangyayari. Ayan, na talagang malaki yung kanyang pagsisisi at least meron naman po siyang malaking natutunan dito. Ayan, at ito yung kanyang ibinahagi sa lahat na dapat nating matutunan na rin sa kanyang naging aktual na karanasan dito. Kaya ayan po siya. How 19 Shiba Inu turned $108,000. Opoku highlighted that his first encounter with Shiba Inu was in November 2020, precisely 2 months after the asset launch. Specifically, he heard about SHIB through the comment section of Elon Musk's first post on Dogecoin. Kaya ayan, yan po si Ginoong Opoku. Yung unang-unang kanyang nakilala itong si Shiba Inu ay noong pang taong 2020, buwan po ng November. Nung nakilala po niya ito ay meron pa lamang pong 2 buwan nung ito ay mai-launch or mailabas sa crypto market. At narinig po niya itong si Shiba Inu sa comment section ng Twitter account ni Ginoong Elon Musk, kasi Twitter pa noon. Yung kanyang unang tweet, ayan, ay yung kanyang inilabas na unang tweet dito kay Dogecoin. Ayan, tapos sa comment section ng kanyang tweet na ito or post ay ayan, may mga nagbabanggit ng Shiba Inu. At na-curious po siya at dyan po niya chinek itong si Shiba Inu. SHIB hit a bottom of, ayan, ang haba ng kanyang zeros, 3, 6, 9, ayan, 10 zero digits, 56, 36, ayan, with 10 leading zeros in November 2020. The same month, Opoku first engaged with the cryptocurrency. Kaya ayan, dito po siya nakabili nung bumagsak pa sa bottom price itong si Shiba Inu, nang nagkaroon siya ng 10 mga zeros noong November 2020. Kaya ayan, the investor noted that he hesitated to invest in Shiba Inu because of expensive gas fees on Ethereum, and the asset was only tradable on Uniswap at that time. Kaya ayan, nag-hesitate daw po siya or nagdalawang isip daw po siya dito kay Shiba Inu dahil sa napakamahal po yung transaction fee dito kay Ethereum. At itong si Shiba Inu ay available lamang po siya kay Uniswap. Kaya yan po kasi ang maraming dahilan na rin kung bakit yung mga investor, maliliit na investor tulad natin ay
tayo ay nagdadalawang isip sa pagbili ng mga bagong mga tokens dahil sa napakamahal na transaction fee, lalong-lalo na pag Ethereum. Kaya karamihan nga sa atin ay mas pinipili natin yung Binance Smart Chain kasi mas mura talaga yung kanyang transaction fee. Pero pag Ethereum ay iniiwasan natin. Pero syempre noon ay wala pang itong si Ethereum talaga yung may pinakamaraming mga bagong lumalabas na mga cryptocurrencies. Nonetheless, he eventually committed $19 after paying $17 in gas fees. The $19 earned more than 1 billion units of SHIB tokens. Kaya yan, ang tindi ng kanyang gas fee. Yan, siya po ay nakapag-invest ng $19 dito kay Shiba Inu. Tapos, ang kanyang binayaran na gas fee kay Ethereum ay $17. Yan, ang laki. Almost napakalapit po niya sa kanyang ininvest na $19. At ayan, yung kanyang $19 na ito, syempre siya ay nakakuha ng billion na amount po ng Shiba Inu tokens. Kasi biruin mo naman yung kanyang presyo ay 10 zero digits, 5636. Yan, kaya malaki talaga ang mabibili mo dyan na amount ng Shiba Inu tokens. According to Opoco, he liquidated his Shiba Inu holdings when the portfolio had grown to $507. At yan, ito po yung nakakalungkot. Ayan, binenta na po niya yung kanyang Shiba Inu holdings nung nakita niya na lumago ito ng $507. At ito yung kanyang malaking pagkakamali na kanyang pinagsisisihan. Ayon sa kanya ay talagang napakaaga or premature yung kanyang yung kanyang pag-take profit dito kay Shiba Inu. The same portfolio would have earned him $108,000 had he offloaded it at the high of 4 zero digits, 8616. Kaya yan, kung binenta sana niya nung nakamit ni Shiba Inu yung kanyang all-time high na nasa presyong 4 zero digits, 8616, ay hindi lamang po sana $507 yung kanyang kinita, kundi $108,000. Kaya yan. Ito po yung aktual na sinabi rito ni Ginoong Opoco. Ayan. Sabi niya rito ay, do whatever it takes to starve yourself of any demon that convinces you to sell too early. At least wait for BTC to clock a new all-time high and let alt season come first before you sell. The investor caution. Kaya ayan, ito po yung napakahalaga na ibinahagi ni Ginoong Opoco na kanyang natutunan. Yan, iwasan daw po natin yung mga demonyo na nagkukonvince sa atin na tayo ay magbenta ng maaga. Ayan, iwasan daw po natin yan. Huwag po nating pakinggan. Ayan. Ang best time daw po na mag-take profit ay hintayin natin si Bitcoin na ito ay makapagtala ng kanyang panibagong all-time high. Or kapag sumapit na ang mga alt season ay dyan po yung mga pagkakataon na magandang mag-take profit. Kaya yan ang tindi at napakaganda ng kanyang payo na ito or advice para sa lahat, lalong-lalo na po talaga sa mga baguhan na hindi pa marunong hindi pa gaanong marunong, kasi marami pong nagtatanong kung kailan ba magandang mag-take profit. Ayan, at yan po, sinagot po yan, naglabas po ng isang advice itong si Ginoong Opoco at napakaganda. Magti-take profit lamang daw po tayo kung pag nakita natin na si Bitcoin ay nakapagtala ng kanyang panibagong all-time high or pag sumapit na ang altcoin season. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.